Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Congresswoman Stella Kimbo, Acting Chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. Grabe, kawawa ang reporters ng House of Representatives. Naghihintay gabing-gabi na tinatimingan na ma-interview siya para magbigay ng kanyang panig sa kontrobersya, sa blank items, sa BICAM. Wala. Ayaw talaga magpa-interview. So, I don't know kung ano ba ang itinatago. Bakit ayaw sagutin ang issue? Kumusta kaya ang kanyang pagtulog? Nakakatulog pa ba siya ng mahimbing? Kasi po, pag meron tayong tinatago sa ating isip, konsensya ba, hindi ka makakatulog ng mahimbing kung may iniisip ka something, nababalisa. Okay. So ito, balita ng UNTV. Hinahabol siya ng mga reporters ng House of Representatives gabing-gabi na. Pakinggan natin ang balitang ito. Sorry ma'am, we have an explanation lang po sa blank pages po. Nagmamadali lang. Sorry. Nagmamadali. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung an explanation lang po sa blank pages po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga alegasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kung Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong item sa BICAM report para sa 2025 National Budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Yun. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak naman ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sino mang dumulog sa Korte Suprema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Samantala, Okay, so yan. Aasahan nyo yan. Hindi magtatagal. Mayroon nang isasampang kaso, petisyon sa Supreme Court tungkol sa issue na ito. Gumagalaw na po ang mga abogado, I believe, grupo ni Attorney Vic Rodriguez. Partnership siguro ni na Congressman Ungab, Professor Cielo Magno, iba pang mga concerned leaders natin
sigurado yan, dudulog sila sa Korte Suprema. At ito na nga, medyo naghugas kamay ng palasyo, nagsabi na ang executive secretary na hindi sila mananagot dyan. O, sinong mananagot? Okay, yung mga hindi nagsasalita, yung ayaw harapin ang mainstream media or yung mga reporters, kawawa sila na naghihintay, alas 9 ng gabi. Paglabas, sinabol, wala, nagmamadali daw, nagmamadali. Alam nyo po, ako, nasubukan ko yan eh. Pag meron akong ginawang mali, nako, hindi ako patutulugin ng konsensya ko. So, ganyan po, binigyan po tayo ng Diyos ng konsensya. Depende sa konsensya kung may mga konsensyang manhid na. Kaya kung manhid na yung konsensya, bali wala. Kailangan kung buhay ang konsensya, hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Okay, so tuloy po ang laban para sa katotohanan. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang live stream, sa kanyang social media page, humingi na daw ng kopya ang Philippine Star at saka balita. Official request sa Kongreso. Kailang ayaw ng Kongreso magbigay ng kopya. Kailangan pa daw ng approval ni Speaker Martin Romualdez. So, dyan na naman sila, magagalit ang taong bayan yan pag patuloy nilang hindi sa publiko yung General Appropriations Bill. Kasi, mula sa BICAM report, ito ang basihan para magawa yung General Appropriations Bill. So itong bill na ito, kompleto na, wala ng blanco, yun ang isasubmit sa presidente. Pag pinirma ng presidente, nagiging General Appropriations Act na, batas na. Dito sa basihan, BICAM, may blanco, sino ang nag-fill in ng blanks? Bawal yun. Falsification of legislative documents, yun ang violation, sabi ni Atty. Vic Rodriguez. So, pasalamat tayo kay Atty. Vic na matapang niyang binabatikos itong si Congressman Stella Kimbo. Bakit ayaw sagutin ang tanong ng media? Anyway, pasalamat ako sa inyo mga kaibigan sa inyong panunood. Tuloy-tuloy, may income pa tayo. Yung income na yan ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangang kapatirang Talaandig Tribe sa Bukidnon. Tumutulong tayo sa kanila, nagbibigay tayo ng libreng yero at pako. Nare-repair nilang kanilang sira-sirang bahay o nakakapagpatayo ng bagong bahay. So, salamat sa inyong panonood, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Panoorin nyo ang video na ito na kasama kayo indirectly tumutulong sa mga kapuspalad nating Talaandig na tribo sa Bukidnon. So, may madlaw. So, mo ni ang balay ni Jmar Kapitan. So, mo niyang asawa. Tanaw na to ang kano. So, mo ni sila ang gipanghatagan sa mga bagong sin. Sila ang pantabangan din eh. So, mo ni ang ilang kaimtang din sa sulod. So, mo ni ang mga atop nila. Mga buslot-buslot na gyud. Oh, gipang tapak-tapakan na lang, parang dili gyud mo tulo ang tubig. So asa man ang mga bag-o nga sin nataod na? So mao na din ni ang mga sin nga nataod nga mga bag-o. So diri sa sulod. Okay. So muna gid ni ang ilang bag-o nga mga atop. So wala na tulo no. Wala na tulo. Ang konra. Panikamutan. Plastar na gid ninyo, dili na mo Magbaya. dili na mabasa ang inyong kandire. Yung mga ano? Sada naman. So unsa may mong ika-istorya Ay magpasalamat. na namoy na bag-o na inyong atop ninyo, hataga na mo og yero, na bag-o nang inyong mga kuan, nawala na to mga buslot. So unsa man imong mga istoryan? Ay magpasalamat sa Ginoo nga naay moabot nga gasa sa kuan.
panahon nga nabang na 2025 na 2025 na karon na ay nag-abot nga nagtabang So unsa pagyud? ay magkuan kanang daghan salamat gyud sa nagtabang sa amoa. So pasalamati ang YouTube channel nga Ay sila ang nagakuan anong natabangan. ay magpasalamat sad mi ni sir nga mo'y nagtabang sa amoa. Sa YouTube. Sa Sa YouTube pod na nakita ang inyong mga video Ay para isa pud sa nakatabang sa inyo Oh. So di na mo matuluan dili na. kay G-Mars nga kapitan. G-Mars no? Gmar. G-Mar kapitan. So tanaw na to ang gawas mo ni ang makita sa layo. So nanay kabaguhan ay nabalhin. So di na pareha sa una nga nagatulo pa dagan buslot. So nabalhin na gyud. Oh. Naghanang nabago. Ay nagato pag kitchen dinari gadi. Hakan. Ako swati.